Turn your Bibles, please, in the book of Ephesians. Book of Ephesians. We'll begin reading from verse number 15. Or let's start from verse number 14. Ephesians chapter 5, verse number 14. Down to verse number 17, just part of it. But alam niyo mga kapatid, pag umuwi kayo, basahin niyo po yung chapter 5 ng book of Ephesians. Napakaganda po niyan. Napakaganda. Chapter 5, just one chapter. When you get home, basahin niyo. Napakaganda po. And just part of it, kasi I want to share with you tonight the transforming time. Transforming time. That's the title of this message. Transforming time. Our transforming time. You see, and that's something that if you are investing in time, you'll notice that time will transform you. See? So, pag nag-i-invest kayo sa time, mga kapatid, mapapansin nyo, unti-unti ang time ay tina-transform ang buhay natin. So, this is the reason why the Apostle Paul, in verse number 16, said, redeeming the time. But let's start from verse number 14. Are you ready? Wherefore he saith, awake thou that sleepest. Okay? Advanced words po ito para sa mga matutulog mamaya habang nagpipreach ako. Okay? And arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Alright, tayo po'y sandali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na aming binasa. Salamat sa programa, everything na nag-transpire, Panginoon, during our service tonight, ay pinasalamatan po namin. Now, I'm about to preach your word, and your people is about to listen to it. Nakikiusap po ako sa inyo, Panginoon, I'm begging to please give everyone an open heart, oh God. We could be able to grasp the truth from your message tonight. This is not my message, this is your message for your people. So please, make me a blessing to people by preaching your word, your message. And let it sink into the hearts of your people. Nawa, ito'y pumasok, malagay sa aming kaluluwa o Diyos, sa aming pagkatao, at madala po namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, please. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay. This letter of the Apostle Paul is about encouraging the Christians to make most of every opportunity by walking wisely and prioritizing the growth, mga kapatid, yung paglago. At kaya po ganito, upang maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. If you want to understand the will of God in your life, the first thing that you need to do, mga kapatid, and you need to desire is to grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kinakailangan tayong mag-grow. Alright? Watch it. Okay. Okay, I hope you'll close. Alam nyo, pagpasok nyo pa lamang po rito, ako po ay minsan, kasi ginagamit ko yung cellphone ko sa pag-outline. Minsan, hindi ko na ilalagay sa silent
You know, at minsan, may mga nananadya. Alam nilang ginagamit ko ang cellphone ko sa pag-outline. Kung kailan ko pa ginagamit, saka patatawag. Pero yung tumatawag, nandito lang sa loob. You know, that's why when you, mga kapatid, get into the building, ilagay nyo lamang po yun sa silent status if you're using it. Pero, pag ginagamit nyo na meron kayong kinakailangan gawin. Pero, pag nandito na, I would rather suggest na tanggalin nyo na lang lahat, patayin nyo na lamang po mga kapatid. No? Para makabuelo po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Alright, let's go to the Bible. Sabi ko kanina mga kapatid, the first thing that you need to do is to desire to grow. Desire to grow. No? And habang nagdi-desire tayo na mag-grow, bakit yun ang unahin natin? Kasi gusto nating makita at maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. You'll never know the will of God if you're not growing. I'll say this again. You'll never know the will of God not until you grow. If you're not growing, hindi nyo maunawaan ang paglago. Hindi nyo maunawaan ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. So that's why kinakailangan po tayo na lumago, mga kapatid, para maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Now, let's go to the Bible. The first thing na makikita niyo po dito is, sabi ng Biblia, sabi ni Paul, this is the letter of the Apostle Paul to the Ephesians. See then that you walk circumspectly. Okay? Circumspectly. You have to be careful or carefully consider all circumstances and possible consequences. Okay? Now, yan po ang ibig sabihin ni Paul ng circumspectly. Be careful. Okay? Carefully consider all circumstances and possible consequences. Okay? So, yan po ang pinakamaganda. Tingnan po natin ang circumstansya sa buhay natin. Ang nangyayari sa kapaligiran po natin at anuman ang nakikita po natin, i-consider po natin yung consequences po nito, yung kapalit ng mga bagay na yan. And then, he said, in verse number 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. You see, not as fools. You see, tinitingnan, nakikita niyo po ba dito yung transformation? From being a fool to being a wise man. From being fool to being wise. Nakita niyo yung transformation? See that? So, now sabi ni Paul, kung titignan mo isang bagay na nakapaligid sa iyo, mga kapatid, huwag mong tignan na sa fool. Tignan mo kung being wise. Because kapag ka tinignan mo as a fool, kapatid, you'll become a fool. Sasama ka doon sa foolishness. But if you have a wise view on that, pag tinignan mo as a wise, then you will become wise. In other words, hindi ka madadala sa mga nakapaligid po dyan, mga kapatid. You see, so we have to live not as a fool, but as a wise. As wise. You see, carefully examine, carefully consider the circumstances and consequences. I think yan ang wala po sa atin, mga kapatid. Na parang passive lamang po tayo sa nangyayari po sa atin sa araw-araw. You see, na considering the time, na lumilipas po ang time, dumadaan yung time, kaya ang sabi ni Paul dito, mga kapatid, sa verse number 16, here is how you do it. Okay? How you do it, para magkaroon, para makita mo na yung araw-araw na nangyayari, mga kapatid, na hindi ka doon sasakay, hindi ka sasama doon, hindi mo titignan as a fool. No? See it. Okay? Now, ang sabi ni Paul sa verse number 16, redeeming the time. Redeeming the time. Why is it? Because the days are evil. The days are evil. You see here,
Now, makikita po natin dito mga kapatid, na kinakailangang maunawaan na po natin ng mabuti ito kasi makikita nyo na napaka-delikado yung panahon, redeeming the time, sabi ni Paul. You see, now, gusto kong maunawaan nyo yung salitang redeem. It means, kapatid, to buy back the time. Make use of it. All right? Make the best use of every opportunity. Like investing in that time. Kung meron mang lilipas ang time, alam natin mga kapatid na lilipas ang time. Pero pag lumipas ang time, huwag mong i-consider yon as wasted time. But, nagkaroon ka ng investment sa time na yan. Okay? Nililiwanag ko lamang po ito dito, tapos may ilalagay po akong mensahe po dyan mga kapatid. Okay? Now, so ano sinasabi ni Paul? Huwag mong paintulutan na yung time ay lilipas lang. Dadaan lamang. Sometimes, yan ang problema po natin mga kapatid. Passive tayo sa time. Wala tayong inilalagay sa time. Pag wala kang nilagay sa time, wala kang ininvest sa time. Did you get it? So lumipas yung time na wala kang ininvest, wala kang papakinabangin doon mga kapatid. Sayang, hindi na babalik yung time na yon. At pag hindi na bumalik yun, mga kapatid, dumaan yun sa iyo. Di ba? Naalala niyo mga kapatid, sinasabi ng Biblia, lahat ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Okay? Lahat tayo may pagkakataon na mag-invest sa time. Pero pag hindi tayo nag-invest sa time, hindi po pwedeng hintayin tayo ng time. Hindi rin pwedeng bumalik ang time para sa iyo. That's why in every time na lumilipas kapatid, it is an opportunity to invest. Okay? Kapag lumipas yan, may ininvest ka dyan mga kapatid, at least lumipas na yan. Isang araw, mapapakinabangan mo yung investment mo sa panahon na yun. Is everybody getting it? Okay. Now, so, makikita nyo, sabi ng Biblia, redeeming the time because the days are evil. Look at this. The days are evil. So, makikita nyo yung konteksto na kapatid. Nang sinasabi ni Paul sa atin is redeeming the time. In other words, if you're redeeming the time, dapat proactive. You have to live a proactive life. And proactive life is far-seeing and foreseeing. Okay? Far-seeing and foreseeing. In other words, advance ang iyong kaisipan tungkol sa bagay na yun. Ano ang gagawin ko? Pag dumating yung panahon na yun, ano ang gagawin ko dyan? So, meron kang mahaba ang iyong pananaw. Ma-advance ang iyong pananaw at mahaba ang iyong pananaw. See that? Why is that? Why do you need to do that? You see, bakit ganito na lamang mga kapatid ang sinasabi sa atin ni Paul? Now, because the Bible says here, sabi ni Paul sa verse number 16, because the days are evil. The days are evil. What does it mean? Did you notice mga kapatid? No? May mga bisita po tayo dito ngayon, pero gusto ko maunawaan niyo po ang mensaheng ito. Now, naunawaan niyo ba mga kapatid, na ang panahon ngayon, ang culture ngayon kapatid, ay pabago-bago. Hindi na natin mahanap yung dati nating kultura. Nagkapatong-patong na po yan. Pero isa lamang po mga kapatid ang nangyayari ngayon. Habang nagkakaroon, nagiging modern yung kultura po natin, habang pabago-bago po yung ating kultura mga kapatid, lahat ng culture na ito mga kapatid ay nagtatrabaho against sa atin pong spiritual growth. Now, may I say this, na kaya mabagal ang spiritual growth ng bawat Kristiyano kasi ini-entertain natin ang hindi para sa atin. Now, kapag ka ang baby ay lumalago, gusto mong mag-grow ng tama, sundin mo lamang yung tamang pagkain ng baby and then lalago yan ng mabilis, maayos, malusog, at talagang nasa kanya ang tamang stamina, tamang kalakasan, ang tamang kalusugan. Pero pagka in-entertain mo yung mga junk food, pakain mo sa baby, maagang masisira ang katawan ng baby. You understand what I'm saying? Now, kaya po tayo ngayon, mabagal ang ating spiritual growth, ang buhay ng isang Kristiyano, because we are entertaining the culture.
And our culture works against our spiritual growth. See? Now, this is very evident, mga kapatid. Dapat maunawaan po natin ang sinasabi ni Paul sa talata na ito, mga kapatid. See? Now, nakita nyo, busyness. The culture makes us busy. The culture makes us na wala tayong panahon sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikipag-usap sa salita ng Diyos, pakikipag-usap sa Diyos, at pakikipag-usap sa mga spiritually strong na mga Kristiyano, pero magaling tayo pag iba ang pinag-uusapan. Think about that. And ilang oras ang kinukonsume natin sa media, mga kapatid, na pagkatapos na makonsume natin yung time na yun, empty rin naman tayo. See? So this is the problem in our Christianity today. So kaya nga po, mga kapatid, na dapat makita natin yung urgency. And dapat maunawaan po natin ang pagkakaiba ng urgent things and important things. You see? So look at the urgency here. Tandaan po natin na ang buhay sa ibabaw ng lupang ito ay maiksi. And you do not even know kung kailan magtatapos. Yeah. Yung edad, hindi garantiyan, mga kapatid. Hindi garanti, mga kapatid. Anuman kalusugan meron tayo, anumang tinitake natin, mga kapatid, hindi garanti yun sa paghaba ng buhay. Tandaan po natin, ang nagbibigay ng buhay ay hindi gamot, kundi Diyos. Alright? Now, kaya nga po, sa pagkakataon na ito, ang pinakang matinding dapat natin gawin, at magagawa po natin, makakatulong po sa atin is the time, yung sinabi ni Paul. If this would be the case, imagine, ang sabi ng Biblia, redeeming the time because the days are evil. Okay? Now, you have a choice. You can live foolishly or you can live wisely. May choice tayo, mga kapatid. Pero saan mo ilalagay yung time na yun? If you're not making most out of your opportunity or your time, anong mangyayari, kapatid? You are living foolishly. Pero kung nag-i-invest ka sa iyong time, you're living wisely. See? So, dapat malaman natin ang pagkakaiba, kapatid, ng pagdating sa para ma-prioritize natin which one is urgent thing and which one is an important thing. See, pag hindi po natin alam yan, magkakalabo-labo tayo dyan, wala tayong ilalagay sa ating schedule sa araw-araw. Sinasabi ko ito sa inyo, mga young people, gising. Alright. Sinasabi ko, kaya nga binasa ko po yun, sabi ng Biblia, awake thou that sleepest in the pew. That's Hilaurena version. Okay? Yung sa King James, walang pew. Sa Hilaurena version, merong pew. Yan, upuan. Okay? Tsaka dito, parang nakatutok dyan eh. Andyan. Yan o, tinuturo dito. Isang daliri ko lang dito, isang daliri ko nandiyan. Sabi dito, awake thou that sleepest in that pew. Okay. All right, you got it? Okay. Now, listen. You okay? Okay ka lang? May sakit ka? Wala, okay. All right. I'm just trying to help. Okay? Now, so, makikita po natin, mga kapatid, napakahalaga na maunawaan po natin ang ating kalagayan ngayon. Young people, sinasabi ko sa mga young people, you try na. Try to live a decent life. You see, let your life be motivated by schedule. Let your schedule be your boss. Narinig niyo kanina yung patutuo ni Brother Roy? Sabi nung MC rito, alright, tawagan natin si Brother Roy. Alright, nakita natin si Brother Roy dyan, mga kapatid, na wala yung MC. But anyways, so, sa testimony niya, hindi niya makakalimutan yung sinabi ko. Punuin niyo ng schedule ang buhay ninyo. Punuin niyo ng schedule. Make yourself busy in the right way, right thing and right way. See? Hindi yung parang naghihintay lamang kayo kung ano iuutos sa inyo. No. Mag-initiate kayo. Anong gagawin ko ngayon?
Hindi ko papahintulutan na lumipas ang oras na wasted. Dapat lumipas man ang 1 hour, may nilaglag ako doon na isang araw tutubo yun. You see, now if the whole day nagising ka, kapatid, ilang oras nagising ka sa buong maghapon? Talk back to me if you can. Yeah, ilang oras kagising sa buong maghapon? Isipin niyo po yan, 8 hours, 10 hours, something like that. Now, sa loob ng 10 oras na yon, anong nilagay mo dyan, 10 oras? Ilan dyan sa oras, 10 oras na yon, na nag-invest ka? Wake up, young people. Ilan dyan sa 10 oras na yon na meron kang ininvest? Ilang oras doon? It might be 8, 5, abay, okay na. Kung nakarating ka sa 8. Pero mga kapatid, kung isa lamang doon ang oras na merong investment ka, the rest ay wasted time. You see? Now, why don't you try to live a transforming time? I mean, don't be passive with the time. Here's the thing, kapatid. You see, kaya sinasabi ko sa mga, even sa mga ushers kagabi, kausap ko po sila, you try to live a decent life. Now, hindi ko to sinasabi as a rule dito sa church. No, dito po simbahan natin, wala ditong batas na kinakailangan ka mag-necktie, na kinakailangan ka magbarong, na kinakailangan ka mag-coat. Wala pong batas na ganyan. But, ginagawa natin at ibinibihis natin ang lahat ng the best na kasutan para sa Panginoon. Not for the rules. We do it for the Lord. Kasi yung batas, kapatid, gawa ng tao at matatakot ka lamang sa tao. Pero kung ginagawa mo ang the best para sa oras na yun, sa panahon na yun, para sa Panginoon, matatakot ka sa Diyos, hindi sa tao. See that? Now, this is very important about that. So, invest in every time. Here's the thing, kung bakit dinala ko po ang mensaheng ito, mga kapatid. Okay? Now, nung papunta pa lamang kami Pagadian, this is my first time sa Pagadian, mga kapatid. No? Ito po yung first time ko sa Pagadian. Di pa ako ganong masyadong maraming lugar na napupuntahan sa Mindanao. Mga ilan pa lamang po, mga kapatid. Sabi ko, nanalangin kami, bagamat alam ko kung anong gagawin ko sa church, pero sabi ko, Panginoon, show me something na kung saan ay lalo pang maghahamon sa akin. And the reason why I'm asking God na ipakita sa akin, I want God to show me something when I get there sa Pagadian, mga kapatid. Pag nakarating na ako, sapagkat I don't want to waste time. Sabi ko, anyways, hindi naman akong bibili ng ticket, but, kahit nasabihin mong iba man, si Pastor Ido bibili ng ticket, but sinasabi ko, mahalaga pa rin yun kay Pastor Ido. And I don't want him also to waste money. Sabi ko sa akin, ayoko mag-waste ng money, ayoko mag-waste ng resources. And I don't want to waste time. But instead, ang aking gagawin, ito ang aking panata sa buhay. I want to invest in everything that I do. Ayokong magkaroon ng move na isang araw wala akong aanihin. You understand? Anything and every time that you do something, kapatid, for the Lord, it is an eternal investment. It's an eternal investment. Ayokong gumawa ng isang bagay na wala akong investment. In other words, bawat ginagawa ko, mga kapatid, sinisiguro ko na may investment ako dyan. I'm talking about eternal investment. Sabi ko, Panginoon, ituro niyo po sa akin, ipakita niyo sa akin. And so,
Sa una pa lamang, gumising kami na maaga. I think 6:30 kami dito umalis. So, kung aalis kami rito na 6:30, 5:30? 5:45, yeah. So, pero nag-alarm po ako ng mga 5, something like that. And I don't know, bakit pagka aalis ako mga kapatid, halos hindi ako makatulog niya ng buong magdamag. You see, I'm trying to tell you my weakness. Okay, pag meron akong lakad kinabukasan ng malayo, hindi ako nakakatulog ng payapa. Okay? Maliban na lamang na merong nakikiliti ng pa ako, you know. Noong nabubuhay pa si Lerma, ang ginagawa niya, lilinisan niya yung paa ko. Sarap ng tulog niya. Sarap ng tulog ko niya. Okay? Pero hindi ko na pwedeng i-ask sa kanya, lilinisan niya, baka bumaba talaga eh. Kasi pinangako niya, sabi niya, umayos ka. Pag hindi ka umayos, babalikan kita. So alam ko seryoso siya sa mga sinasabi niya. So, listen, hindi ako makatulog. Sabi ko, Panginoon, we and all of us, nakita ko pagdating ko dito, ready na, nakasakay na yung mga tao, 5:45, nandito na po ako. And then, umalis kami, pumunta kami ng airport. Pagdating namin ng airport, mga kapatid, nakalagay po doon sa board, on time. Pagadian, on time. On time. Supposedly, ang aming boarding time is 7:10. 7:10 or 8:10. 8:10. 7:20. Yeah. 7:20. But, ang nangyari po, past 10 kami nag-board. So, naghintay kami sa airport. Imagine everybody ay talagang inaantok na, you know, lahat. So, kikwentuhan lamang kami. And kami naman, abang nandoon ako doon sa may upuan, kasama ko si Pastor RJ, lumapit si Pastor Bernard. So nag-usap-usap na kami tungkol sa gawain, tungkol sa anong gagawin. You know, sometimes, sabi ko nga sa kanila, minsan hindi mo lubos maisipan kung bakit ka babiyahin ng ganito, samantalang may sarili tayong gawain. You know? But, sabi ko, had it been for the ministry, sabi ko, wala tayong ganitong biyahe talaga. Pero sabi ko sa Panginoon, habang nagdi-discuss kami ng ganyan, may mga pinag-uusapan kami, may mga sinishare silang problema sa ministry. So, nasasagot ko sila kung anong ginagawa na, anong dapat gawin, anong dapat mong, paano resolbahin yung problema. Almost all of them, meron silang problemang ino-open sa akin. Pastor Louie, Pastor RJ, Pastor Bernard. And so nag-uusap-usap kami ganoon. And marami kami mga pastors sa magkakasama, mga kapatid. And so naghintay kami hanggang sa dumating, sabi ko, minsan iisipin mo yung delay, maaasar ka. Gusto ko sumakay sa aeroplano at mag-fly para maging mabilis. Pero yung maghintay ka ng boarding, parang sa'yo yan, mga kapatid. But anyways, so, eto na ngayon, dumating ng alas 10, pasadong alas 10, lumampas ang alas 10, and then sumakay na kami, and then, you know, tumuloy. And then sa antok, mga kapatid, nakatulog ako sa aeroplano, but nagising ako sa announcement ng piloto. Sabi ng piloto, nandito na tayo sa tapat ng northern part ng Pagadian. As I look down, mga kapatid, doon sinasabi niya, kasi nakita ko yung mga maliliit na kalsada at yung mga clusters ng bahay. Clusters ng bahay. Siguro mga 15 houses, and then malayo na naman, meron namang mga siguro 10, minsan meron 20, something like that. Ang layo na, mga kapatid, makikita mo, wala kang makikitang highway. Pero yung mga clusters ng mga houses na yun, makikita mo. Sabi ko, wow. Unang nakita ko, sinong evangelist
or pastor. Tinuro ko kay Pastor RJ. Sabi ko, Pastor, tignan mo sa baba. Imagine yung clusters ng houses na yan. Sino kaya ang nakakarating dyan? Yung kaagad ang naisip ko, sino ang nakakarating na pastor dyan? Sino ang nakakarating na mga preachers dyan? Sino ang nag-i-evangelize sa kanila? Meron kayang simbahan dyan sa lugar na yan? Second, may mga naririnig ako na sa Mindanao, merong mga, in fact, nung nagtipo na kami during the conference, meron po doon mga kapatid na mga pastors na merong 5 miyembro. For 15 years, 5 members. And then the other one, merong 12, merong 8, merong 16. Bihira yung nakalampas ng 20. Now, sa larangan ng mga preachers, yung iba, maaring liliit-liitin nila yon. Pero if you will consider the circumstances, kapatid, magpapasalamat ka sa halip na i-down mo sila, sa halip na liit-liitin mo sila, magpapasalamat ka na sila'y nagsuko ng buhay para magpastor sa 5, magpastor sa 12, magpastor sa 8, magpastor sa 16. Bakit? Yung lugar na yun na hindi na halos maabot. Kung hindi ko nakita yun, mga kapatid, madaling mag-judge, madaling mag-condemn, madaling mangantsaw. Alam niyo, sabi ko nga, walang pastor na dapat magyabang sa kanyang kalagayan, seeing, doon sa pangangailangan na yun, sa lugar na yun. Magyayabang ka sapagkat may libu-libo kang miyembro, compared doon sa 5, compared sa 10, compared sa 12. And yet, itong mga pastors na itong mga pater, for your information, they have never been into Bible school. They have no idea about the ministry and about how to run the ministry. They have no idea. Nagre-rely lamang po sila sa naririnig nila, nababalitaan nila patungkol sa ministry. Pero sa kalagayan natin ngayon, narinig yung testimony ni Dandan kanina, it is very true. Imagine, doon na sila sa kasuluk-sulukan, and then wala pa silang formal training kung paano nila iraran yung ministry. Man, sabi ko, I salute you. I salute you. Ni wala silang, alam niyo kung anong puhunan lamang nila sa ministry, kung bakit nandoon sila sa bundok, mga kapatid? Their burden for the lost souls. Which I believe, kapatid, na doon dapat tayo magsimula. Kung meron tayong burden for the lost souls, kapatid, I promise you, matututo po tayo at mafocus ang ating mind sa pag-i-invest rather than wasting time. You'll focus your attention, you'll focus your mind on investing time rather than, or investing in time rather than wasting the time. Sabi ko, wow. And then, habang nandoon na po ako, sabi ko, this is it, Panginoon. At least, I was literally crying while I was in the airplane. Habang nakaupo ako, tinitignan ko. Tignan ko sa baba. Sabi ko, walang rason para ang mga pastor magyabang sa kalagayan nila. Imagine, nandoon sila nakarating sila doon sa mga clusters ng mga bahay na yun. Nakasulok-sulukan, mga kapatid. Kaya sabi ko, rather than magyabang ka, magpasalamat ka na lang na merong nakarating doon na nagpastor na kahit wala siyang training sa Bible school. Sabi ko, Panginoon, give me more.
It really breaks my heart. That scene, kapatid, put me to tears. I said, Lord, how can I help? Hanggang sa dumating po sa akin ang idea na nandun nga pala ako sa aeroplano. You know, God lifted me up to see what is on the ground. And seeing them, I saw the needs. I said, Lord, how can I help? It's not a joke. These people will perish without Christ. Naisip ko, nandito nga pala ako sa plane. Sabi ko, naisip ko, na-realize ko na nasa plane ako. Naisip ko, God is talking to me. That's why I'm sending you to Pagadian. That's why you're heading to Pagadian. May mga preachers dyan, they have the heart for the soul, but they don't know how to run. The church, they don't have the training. That's why I'm sending you there. Kaya nung nandoon na po ako, mga kapatid, sa first service pa lamang, aral ako, isip ako ng isip kung, chine-check ko yung mga outlines ko, daladala ko po yung cellphone ko, daladala ko yung tablet ko, hanap ako ng hanap kung alin ang pwede kong minsaheng ulitin para, may masabi ko sa kanila. Honestly, kapatid, walang pumapasok. And so the Holy Spirit led me to the book of Acts. Mula po nung ako'y nagpipreach gabi-gabi, iisang context lamang ang ginagamit ko. And that is from the book of Acts, chapter 2. Expound ko lamang yung salitang continued. Na-realize ko, mga kapatid, sabi ko, yung salitang continued, merong 3 tenses. What are the 3 tenses of the word continued? The word continued in the book of Acts chapter 2 in verse number 42 is in the past tense form. Kaya continued na. But it still carries 3 tenses. Kasi kung may nagpatuloy, may pinagsimulan. Kung merong pinagsimulan, that's the past tense. The second one is the present tense, yung nagpapatuloy. That's the present tense. And the future tense is the future, the result of what you are doing right now. Okay? So habang nag-observe po ako ng gano'n, nagsasalita si Pastor Ido sa harapan, I was so blessed. Si Pastor Ido po ay isang civil engineer, practicing civil engineer. At maliban dyan, may mga business pa po siya, naging businessman po siya. Pero hindi naman po siya involved sa flood control. Pero habang nagsasalita siya, habang nasa harap siya, again, God, show me the need.
Nakita uli sa akin ng Panginoon, sabi ko, wow, Lord, now I know kung anong gagawin ko rito at bakit ako nandito. Lumiwanag po lahat sa akin yan. Nakita ko, kinabukasan sabi ko, Pastor, ito ang ituturo ko ngayon. Yung program sa pulpit, yung sunod-sunod. So I explained to them why. Kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, yung arrangement na nangyayari po dito sa ating pulpito, you see, may testimony tayo, meron tayong special number, merong simula sa pagpapaawit dito ni Brother Willie on Sunday, pagpipray nyo kaninang umaga, pagpipray nyo, pagbabasa, and then prayer, then lahat po yan has something to do with your spiritual. We are trying to in-tune your spirit para pag nakapakinig kayo ng salita ng Diyos, merong kabuluhan. So ipinaliwanag ko ho lahat yan. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, maaari yung iba sa inyo, nakakakita lamang po kayo dito ng testimony. That's why yung iba sa inyo hindi interesado, kaya darating lamang kayo rito after ng testimony. You think the testimony is not important? But testimony is very important because sabi ko nga sa inyo, yan yung applied messages. You're listening. Every time I preach, you're listening to the messages. Pero yung nagtitestimony na po rito, nagtitestify sila na maganda yung preaching na narinig nila. Nilagay na po nila yun sa buhay po nila. You see, that's why it is important, kapatid. You see, na nandito tayo, nakikinig po tayo kung paano nila in-apply at ano ang result ng kanilang in-apply. You see, sa totoo lang, kapatid, yan, sinasabi ko po sa inyo, maraming nag-aalangan sa atin i-apply yung message na naririnig po natin because nasanay po tayo sa old pattern. You see, yung iba sa inyo, nakarely pa rin sa old pattern na alin yung acceptable sa mundo. Yun ang ginagawa po natin. But if you will only go to this passage right here, nang sabi ng Biblia, see then that you walk circumspectly. Now, kinakailangan maging proactive tayo na hindi yung para sa mundo. Hindi lamang yung nakikita po natin ngayon na acceptable na mundo. But itong acceptable na mundo na ito, saan patutungo ito? Ano ang dulo nito? Yung bang nag-accept sa iyo rito, yung bang nagsabi sa inyo, ang galing mo, yung bang maayos yung presentation mo, yung nagustuhan ng mundo. Yung mundo kaya ay nandun, kasama mo pa kaya hanggang dulo? O iiwanan ka na ng mundo. And you'll find out that you're living alone. You see, sabi ko, may purpose kung bakit lahat ng ginagawa natin dito. Yung sunod-sunod, pag-awitan pa lamang. So makikita nyo mga kapatid, I'm not trying to compare our church to other churches mga kapatid. Pero ang sinasabi ko, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dito, maging sa pag-awit ng choir, in-explain ko po yan. Bakit makikita nyo dito sa ibang simbahan, habang nagpapakanta yung song leader, nag-aakyatan yung choir members. But we do not do it here. Okay? Bakit? Sa akin, nirespeto ko ang choir. At ang choir, irespeto niya ang song leader dito. At yung kantahan, it's not, kapatid, a prelude for the choir. Hindi ang preparation for the choir. Kantahan yan, we're praising God. Every time we sing songs in this church, mga kapatid, it has something to do with our praises to God. And so, pag nagmarcha na po yung choir dito, tumutugtog na ho yung pianist, tumutugtog na yung ating mga musicians, to what? Ang tinutugtog nila, yung kanta ng choir. Bakit? Habang tumutugtog sila dito, papunta sila rito, na nare-retain na, nalalagay na sa kanilang isipan yung tono. So pagdating nila rito, habang nagmamarcha sila papunta rito, naririnig na nila yung choir, tinutugtog na yung kanilang kakantahin, so nalalagay na sa kanilang isipan yung tempo, yung tono, nare-remind na sila ng lahat. So nakukondition na, may purpose po yan. And then makikita niyo pagkatapos yan, nandiyan na po yung special, and then pagkatapos nag-special, now the best of all, the preaching of the Word of God.
You see, it's all conditioning your heart mo, but they're preparing your heart for the most important thing. See? And yet, look, anong mangyayari kung tutulugan lamang po natin? But you know what? While I was there, ako po'y naantig. Imagine, na wala silang ginagawa, na katulad ng ginagawa natin, patungkol sa programa, patungkol sa preparation ng puso. And yet, they are still there, sitting in the auditorium, listening to the preaching of the Word of God. Sabi ko, what if malagyan mo ng ganitong klaseng programa yan? Gaano kaganda? So you understand? And the sad thing is this. Na nakaupo na kami, pagkatapos ng programa, pagkatapos na po ng service, kumain na kami, may kinausil pa akong pastors. You know the problem? Split. Now, alam mo kung sino nag-i-split? Nag-aakala na kaya niyang i-run ang church. Again, sabi ko sa pastor, huwag kang mag-worry tungkol sa mga nag-i-split niya. Sapagkat hindi nila alam kung anong ginagawa nila. The fact na sila ay nag-split, wala silang idea patungkol sa church. Hindi nila pag-aari ang church. You cannot split and just build a church and establish a church without the approval, the calling of the one who established the church. Kala nila kasi maraming resources na ngayon eh. Marami ka ng pagkukunan ng preaching. Akala nila pagka marunong ka lang mag-preach, marunong magturo sa Sunday school, pwede ka nang maging pastor. Yung iba naman, akala nila kung pumipantayo na sila, may pera sila, na pampatayo ng simbahan, pwede na silang magpastor. Pero sabi ko, pastor, mabuti ko ang simbahan is good for 5 years lang. Pangmatagalan ng simbahan. And listen now, ang simbahan, ang sabi ng Panginoon, ang tinayo ng Panginoong Kristo, is this. The promise is even the gates of hell shall not prevail against it. Anong magagawa ng isang split na church? If the promise that even the gates of hell shall not prevail against the church, ini-split nga yung simbahan. Think about that. Listen, sabi sa akin ng isang pastor, alam mo, pastor, kasi ang gusto yung mangyari is kung pwede, i-adapt natin siya. I-adapt natin siya at maging mother church niya ang church nito. Sabi ko, bakit pastor? Kasi siguro, pastor, kung meron kaming mother church, baka hindi nangyari sa amin ito. Sabi ko, no. The power is not in the mother church. The power is in the church. Na in-establish mismo ng Panginoon. Look at this. Even the gates of hell shall not prevail against it. Sabi ko, walang problema dyan, pastor. Dito gagawin natin. Okay? Tinanong ko siya ng mabuti. Kasi, siguro, ang buong akala niya, gusto ka agad natin yun. Tatanggapin natin. Kasi may mga pastors na masyadong addicted sa pag-collect ng mga churches. Mga pastors. Maraming ganon. But anyway, sabi ko sa kanya, ganito pastor, total nung namatay naman, nawala na yung mother church mo. Kasi na-split din eh. Nawala na. Namatay yung pastor, nawala na yung simbahan. Okay? And then, pagkatapos po nun, sabi ko sa kanya, na-establish ka naman eh. Na-organize ka na sa church. Ibig sabihin, independent ka na. You can live, you can pastor independently, and you can lead a church independently. Okay, ganito lang gagawin natin. We will adapt you to our family. Hindi yung, wag mo nang kilalanin na kami ang mother church mo.
nandito ako para maging blessing sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano lumago ang simbahan. So I welcome you to the family of the Baptist Church of Taguig. Boy, I'm telling you, umiyak siya. Dalawa ho sila. Kaya ngayon sinasabi ni Dandan kanina, 3 of the churches, now 4 of the churches, magpapalit sila ng pangalan. Ang pangalan na rin is the Baptist Church. Even si Pastor Ido, sabi niya, papalitan ko yung pangalan namin, ilalagay ko na rin, the Baptist Church of Gipos. Walang identification sa tao, kapatid. O sa sino mo nagsimula ng simbahan. That's the Bible name. But what I'm saying right now, mga kapatid, is this. Tignan niyo po, sabi ko, Panginoon, anong gusto niyo ipakita? Because I'm considering the circumstances and the consequences. Bumiyahe ako, anong purpose ko, Panginoon, show it to me. Ipinakita sa akin ng Panginoon, ito yung natanggap ko mula sa Panginoon. Ngayon, nung natanggap ko ito, anong decision? Okay? Panginoon, I want to be a blessing. Habang nandoon kami, kinausap ko yung mga pastors na kasama ko din si Dandan, sabi ko, okay lang ba sa inyo kung babalikan natin to after 4 months or in 4 months? Balikan natin kasi dapat ma-follow up. Pero ayon sa pag-uusap ni Brother Dandan, ni Brother Francis Epe, nag-uusap sila ng 3. No? Nung umalis kami, sabi nila nag-uusap sila ng more than 3 hours. Sabi niya, Pastor, Brad, matagal na yung 4 months. Gusto ko ngayon, may kasama na kasi he's willing to quit his business. At yung asawa niya, teacher din po, at ang sabi ng teacher na yun, yung asawa niya na, asawa ni Pastor Ido, sabi niya kay Tang, gusto ko lang mag-quit sa pagtuturo. Gusto ko lang mag-full-time sa gawain. Sabi niya, ang ganda ng natutunan natin, first time, kapatid, in the history of their church na nangyari ito. Ready ka ba yung video? Let me show it to you. Sige. 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 Stay with your pastor. Your pastor will pray for you. Distansya lang po, kapatid. Distansya lang, pastor. Distansya lang po. Distansya. Pastor. Sige. Lapitan ninyo ang pastor ninyo. And say to the pastor, Pastor, I will stay with you. Grow with you. And work with you. Sige. Let's do it. Take time. Take time. Take time. Take time. Lapitan nyo yung pastor ninyo. Sige. Pastor Ido, Lapitan nyo yung pastor ninyo. Lapitan nyo. If pastor pray for your members. You know not to God. Okay. Isang klaseng bata Let's do it. mahal ng bro. Let's do it. Take your time. Wala pa nagtago ikaw kung paano nabuhay pala. Bro, tatagin mo si Bro. Nag-support po siya sa inyo. Lalaki mo po. Patuloy
Alam niyo yung pinag-pray ko sa pulpit, mga kapatid. For 14 years, nasa Saudi Arabia siya, nakikinig siya sa ating YouTube. Palabas ako, papunta ako ng restroom, tinawag niya ako. Sabi niya, Pastor, sandali lang, sabi niya. Gusto ko lang sabihin sa iyo na nagpapasalamat ako na nakita na kita ng personal kasi for 14 years, nakikinig lang ako sa iyo sa YouTube. Nung nabalitaan niya, napupunta ako ng Gipos, nabalitaan niya, pumunta siya. He was there. Buong conference, mga kapatid. In fact, nung last night, binigyan niya ako kasi nagbi-business na rin siya. Binigyan niya ako ng maraming coffee, binigyan niya ako ng maraming soya drinks. Now, here's the thing, kapatid. You see the need. What should be our response for that? What should be a reaction to that? Ano yung reaction natin? Here's the thing. I'm almost done. Papasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, all right. This time, ang PSS ay magdadagdag ng isang subject which ako mismo ang magtuturo. It's about how to be an evangelist. Because this time, magsisimula po tayo ng isang ministry na tutulong sa mga ganyan. So imagine, kung ngayon kaagad makakapagpadala tayo ng katulong, magiging katulong, magmumodel lang, mga kapatid. Ipapakita niya lang ang mga programa kung paano isi-set ang church, paano isi-set yung programa ng mga ushers, paano isi-set your organization in church, how to run the church. Kayang gawin po yan ng evangelist na at least mag-i-stay lamang po siya sa church na mga katulad niyan for 4 months or 5 months and then go to another church naman or back to the main church. You see, lahat po yan ay tuturo ko. Kaya I am inviting the alumni, kayong mga nagtapos na, pwede kayong mag-enroll sa subject na yan. In fact, ang priority ko ay yung mga alumni. Yan ang priority ko, mga kapatid. Na kayo ang maaaring gamitin ng Panginoon para matulungan. In fact, nag-uusap kami ni Dandan, sabi ko, napakaganda kung matutulungan natin, kaagad-agad. Kasi nandun pa ho yung fire. Kanina lamang po, mga kapatid, yung sinasabi ko, na isang pastor na kinounsel ko, mga kapatid, nag-message siya sa akin, nakalimutan ko po yung pangalan niya dito sa ano eh. Pero nag-message siya sa akin, sabi niya, Pastor, maraming salamat po sa pagpunta niyo po rito. Ito po yan. Sabi niya, Pastor Hill, good day po. Salamat sa tulong niyo sa mga men sa church na naka-attend sa conference sa Gipos. Silang lahat ay kasama na sa soul winning namin kahapon. Glory to God. Ito po yung sinasabi kong na-split. Na-split. At itong natira, nung kinounsel ko, sabi ko, isama mo ang mga miyembro mo bukas because I'll be preaching a message about that. So, dinala niya po, mga kapatid, ang result, ayun, kasama niya na ng Sabado sa soul winning. So, you understand what I'm saying? Kung ang church natin, mga kapatid, kung titignan at hindi lamang po tayo magiging passive sa time, mag-i-invest po tayo, kapatid. I'm telling you, it's not about me. It's about God. It's about His church. It is something, kapatid, na tayo may bagong ministry na hindi lamang po tayo nagsisend out ng mga missionaries, but we are helping churches. And this will be a great blessing to our country. And imagine, kapatid, na ang kapatiran natin ay nandun sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas.
nagpipreach ng salita ng Diyos upang maging maayos ang buhay ng tao. Na hindi ang Pilipino, hindi siya susunod sa mga sigaw lamang ng mga aktivista, ng mga Pilipino na ibagsak ang gobyerno sapagkat naghihirap ang mga tao. No, we're teaching them how to work and how to live. That's the church. Kanina lamang mga kapatid, nabasa ko po yung message sa akin ni Brother Eugene. Nagpadala siya sa akin ng video. First service nila, umaten yung barangay captain. At nung buong pamilya ng barangay captain, doon sa Manla. At nung umaten mga kapatid, nakita niya yung mga upuan na iba't iba ang kulay. Alam mong ginawa niya, meron siyang mahigit 100 na upuan. Ang sabi niya, Pastor, dyan na lang muna yan sa iyo. At kung kailangan ko, hihiramin na lamang namin sa inyo, pero sa inyo na yan. So kaya ngayon, parehas na ang kulay ng upuan doon, puro pula. You understand? If we will just invest, mga kapatid, and we will not waste our resources and even our time, something is gonna happen. God is going to do and perform a miracle in our ministry. Kaya ngayon, kapatid, isipin niyo po ngayon. Isipin niyo po ngayon, what time and where time is currently being wasted in your life. Saan nyo nawi-waste yung time ninyo? Ano yung time na yun na pinapahintulutan nyo lamang na lumipas, kapatid, na wala kayong na-invest? So sad. Ngayon, just imagine kung hindi nyo ganong nakuha ang mensaheng ito, naging passive kayo sapagkat meron kayong iniisip na business, important thing na dapat yung gawin. You see, I said, kapatid, dapat sa panahon na ito, ngayon nyo na i-evaluate which one is urgent thing and which one is an important thing. Pag naisip niyo po yan, kung alin yung urgent, alin yung important, pag na-determine niyo po yan, I promise you, you cannot waste your time. Kaya maraming wasted time kasi hindi niyo ma-identify, hindi niyo ma-determine kung alin dito ang urgent, alin dito ang importante. See? Now think about this. Anong dapat po natin gawin, mga kapatid? Ano yung mga mahalagang bagay na dapat po nating bigyan ng pansin? How about investing time in God's service? Because every time you invest your time in God's service, you will earn an eternal reward. You will earn an eternal reward. Kapatid, it's not a temporal reward. It's not a reward. Bagamat dito ay nagsisimula na yung pagpapala ng Panginoon. Sabi ko nga doon sa mga pastor, wag kayong kung tinawag kayo ng Panginoon, ang reward natin hindi sa lupang ito. Tandaan nyo, mga kapatid, listen, is everybody listening? Pagka kayo nag-invest sa Panginoon, wag kayong umasa na ang reward nyo ay malaking bahay. Napakaliit yan. Kung ang iniisip nyo, kapatid, na reward sa iyo ng Panginoon ay bibigyan kayo ng 5 million pag naglingkod kayo sa Kanya, ang liit niyan. Kayang ubusin yan dito. You see, binabantayan ko nga kung saan maglalan si saldi ko para mag-usap kami. But anyways, here's the thing. Huwag niyong isipin, kapatid, na ang reward ng Panginoon sa iyo ay dito lang sa lupang ito. Maliit lahat ng ibibigay sa iyo rito, mga kapatid. Kaya kung binibigyan ka ng Panginoon ng konting pera rito, naunawaan niyo ba? It's because everything is temporal. Kung sumubra man niya, kasi kung malaki ibibigay sa iyo, itatago mo yan. At pagka tinago mo yan, alin kaya ang mauunang mawala? Yung pera o ikaw? But why? Because everything is temporal. Pero ang pinakang maganda, kapatid, na ibigay sa iyo ng Panginoon ay hindi po temporal, kundi eternal. But the truth of the matter is, your reward is this. You have something here on this temporal world, and you still have something in the eternal world.
Dapat maisip po natin yan. Learn to invest. Learn to invest in your time. Again, isipin nyo yung time nyo na kung kailan kayo, ilang oras kayo gising at ilang oras kayo may ginagawa. Alin dun sa ginagawa ninyo na meron kayong investment sa Panginoon? Alin doon sa mga investment ninyo, listen now, ang merong eternal reward. Sabi ko, Panginoon, show me. Pakita niyo po sa akin ang rason para naman ma-justify ko na I'm not wasting time. I'm not wasting resources. I mean business. I said, I mean business. I don't want to waste. Kahit ganun yung schedule ko, pag hindi mo talaga nasalansan, sabi ko nga sa kanila, Pastor, pagka magpapa-schedule kayo sa akin, wag sa akin, makakalimutan ko kayo kasi magkakapatong-patong, baka nilagay ko kayo sa isang schedule na meron na pala ako. You talk to Maki. Sabi ko, habang nandoon kami, sabi ko, kausapin niyo si Dandan. Para mailagay yung time, mailagay yung schedule. See? Listen now. Christians, let us all be wise. Not fools. It's time to transform, to live a transforming life by living in a transforming time, with transforming time. Dapat ma-transform na yung time natin kasi pag hindi po na-transform yung time natin, hindi tayo namuhay na meron tayong transforming time, wala tayong transforming life. We're not living a transforming life. Nandito pa rin tayo sa foolishness sa mundo, nakaabang kung ano mangyayari sa mundo, pero hindi tayo mangmang tayo sa ginagawa ng Diyos na merong eternal investment. What do you think about that tonight? Christians, let's wake up. Ang dami nangangailangan. Ang dami nangangailangan. How I wish, kapatid, na makasama ko kayo at makita niyo yung ganung klaseng pangyayari. Imagine the cry that evening. Yung umiiyak, hindi sila nahihiyang sumigaw. Na kinakailangan may babaguhin tayo. I mean, I'm talking about pastors, kapatid, na sumisigaw, it's time to make a change. It's time for a change. While he was crying. Imagine, alam niyo kung anong nagbigay sa kanila ng grabing iyak, mga kapatid? The wasted time. Nung tinuturuan ko sila ng strategy on growth, church growth, sabi ko sa kanila, Pastor, set a goal for a year. Pero sabi ko sa kanya, ang present attendance sila, average attendance sila is 70. Sabi ko, gusto mo maging 80 yan, ganito gawin nyo. Pero kung gagawin nyo ito ngayon, imagine, ilan kayong mga miyembro nandito, nung binilang-bilang po namin, they can reach 100 attendance on Sunday morning. Imagine, sabi ko sa inyo, 80 lang, pero kaya nyo ang 100. That's why he was so excited na he is even willing to quit his business. Yung wife niya willing to quit her career para lang mag full-time sa gawain because of that. Brethren, let's be a help and let us be a blessing to them. Next time, alam ko na kung anong gagawin ko pagka pumunta ako sa kanila. May mga karagdagan akong gagawin. Kaya sabi ko, Panginoon, show it to me because I don't want to waste my time. I don't want to waste my time. Gusto ko pag pumunta ako, may gagawin ako.
Walang masama mga kapatid na maging busy tayo. Ang time natin, ang araw natin is occupied by our schedule. Maghanap ka pa ng mga bakanting schedule dyan. Lagyan mo pa. Young people, learn it. Learn it and start doing it. That way, you cannot waste time, but always invest in time. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for your message. I believe ito na po ang mensahe, Panginoon, para sa inyong mga anak. Ako ay naging maliwanag po ito, O Diyos, at nakita po namin ang napakahalaga na panahon na minsan napapalampas na lamang kami na wala po kaming ginawa, wala po kaming investment. Help everyone, oh God, here, na magkaroon po sila ng desire na mag-invest lagi sa time. Speak to them, oh God, as they come into your throne tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message tonight, then let's do it. Let's come to the altar. Let's talk to God.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa pakipag-usap niyo po, Panginoon, sa bawat puso ng inyong mga anak. Pagpalaan niyo po ang aming narinig at pagpalaan niyo rin po ang aming commitment, Panginoon, na ginawa in response sa narinig po namin mensahe ngayon. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming gawain ngayon, Panginoon. Salamat sa ministry ng church na ito. Thank you for your people. Thank you for this church, oh God. Thank you for the wisdom that you're giving to me, oh God, and the knowledge that you're giving to your people and the understanding. Their ability to receive the knowledge, Panginoon, is so important, and we're thankful to it, that they can grasp the truth with joy. They have the gladness in their hearts, oh God, upon receiving or while receiving your message. Thank you, oh God. Salamat sa pagpakita niyo po sa amin ng inyong kapangyarihan sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen.